Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Sa inyong palagay, ang online gaming ba ay dapat nang i-ban o mas mainam kung ito ay pag-aaralan pa o magkaroon na lamang ng regulasyon? Hindi kasi alam ng karamihan, maraming Pinoy ang nakaasa ang kabuhayan sa industriyang ito. Pero para mas maintindihan natin, heto na at pag-usapan na nga natin ang Safe Play, ang nakatagong kwento sa online gaming. Bawat tao may cellphone, laptop at mga e-gadgets. Online na rin pati pampalipas oras at libangan. Pero sa nauusong mga online gaming, hindi lang ang makukulay na graphics at mabilis na laro ang dapat pagtuunan ng pansin. Mas dapat bantayan ng higit na malalim na issue na nakapaloob dito. Yun ay ang kaligtasan ng mga manlalaro, regulasyon ng mismong laro at kinabukasan ng mga Pilipino na umaasa sa lumalaking industriya na ito. Hindi lahat ng online gaming ay pare-pareho. Mayroong legal at regulated at mayroong ding illegal at walang proteksyon ng mga gamers. Ang regulated online gaming ay yung mga lisensyado ng PAGCOR. Sa PAGCOR website, very clear sa kung ano ang mga websites na lisensyado nila. Anong ibig sabihin nito? Dumaan sila sa napakatagal at napakahirap na vetting process. Tinitingnan sino ba ang nasa likod nitong mga kumpanyang to. Chine-check po ang mga technical compliance. Yan ang importante for us to make sure na itong mga games ay fair at hindi siya yung rigged. Dapat mapanuri ang bawat manlalaro. Dapat may buwis para may pakinabang din ang mga Pilipino. At dapat may pananagutan para iwas sa panluloko. Ang rule talaga ng ating gobyerno ay labanan ang mga illegal online gambling websites. Kung titingnan natin, kahit sa ibang mga bansa, ito po ay effort ng lahat at maraming government agencies. Maging maingat dapat at matalino, wag laro at pindot lang ang alam nating gawin. Ang hindi regulated is wala silang checks. Kahit mga minor de edad, pwedeng maglaro. Kahit yung mga addicted sa pagsusugal, pwedeng maglaro. Kasi wala naman silang rules. Wala silang hinihing ID. Hinihingi lang nila is yung pera mo. Ito nang ang experience ng maraming bansa, no, na who tried to really ban it. Is ang mangyayari is ang mga players ay mapupunta lang sa mga illegal websites. Sa likod ng digital graphics sa online gaming, nakatago ang tunay na kwento ng mga nagtatrabaho. Tulad ni Dan, na hindi niya tunay na pangalan. Mula nang naulila siya sa ina, nawala na siya ng pag-asa. Hindi niya alam kung paano itatawid ang pag-aaral dahil walang pantustos sa gastos. Hanggang natanggap siya bilang game monitoring assistant sa loob ng halos 1 taon. Ang trabaho daw niya sa online gaming ang nagdugtong sa kanyang pangarap na magandang buhay balang araw. Natanggap po ng scholarship sa isang universidad, pero nawala po ito dahil sa mga personal challenges po na dumating sa akin. Sinerte naman po ako na makatanggap ulit ng scholarship dahil sa online gaming at naipagpatuloy ko po ang aking pag-aaral. Sa ngayon po nakapagtapos na po ako ng pag-aaral at unti-unti ko pong naabot ang aking mga pangarap. Ngayon, masigasig na kumakayod dahil ganado siyang makatulong din sa pamilya. Ako po tumutulong sa mga bayarin, huwag sumuko, magpatuloy lang po palagi sa buhay. Isa lang si Dan sa libo-libong natulungan na magkahanap buhay ng online gaming. Kaya, ang usapin kung gaano ito kahalaga para sa mga Pinoy. Dapat nga bang iba ng tuluyan ang online gaming o mas mabuting bantayan na lang pag-aralan at gawan ng regulasyon? Malapit na po ang SONA ni Pangulong BBM. Fourth, ano kaya ang kanyang dapat na maging posisyon pagdating sa online gaming? Titingnan natin yung sitwasyon ngayon sa online gaming sector. 70% or 60% ang illegal. Ang illegal, ito yung mga hindi nagbabayad ng buwis sa gobyerno, walang lisensya to sa PAGCOR, walang proteksyon sa mga naglalaro. Yung mga online, pag hindi dumaan ng PAGCOR for accreditation and regulation, is
is considered illegal. Illegal, sindikato. Yun ma'am yung isa na hinihiling namin na ang ating Kongreso, ang Senado, bigyan ng sapat na kapangyarihan si PAGCOR, kasama si ICT, kasama si NTC, yung National Telecommunications para sa mga cellphone, para iayos yung problemang. Paano malalaman kung legal or illegal ang websites, right? So, I guess yung unang-unang titingnan mo is kung may PAGCOR logo ba ito. Usually may verification seal ng PAGCOR pagbukas mo ng website. At isa sa mga red flags, sa mga makikita mo talaga na common sa mga illegal websites ay wala silang mga verified banking or payment processing system. Alam nyo ba na simula nang i-regulate ng gobyerno ang online gaming, mahigit 94 billion pesos na ang nakolekta sa lisensya pa lang nito. At sa unang quarter pa lang ng 2025, abay umabot na sa 25.52 billion pesos ang nakokolekta. Ang kawawa talaga ma'am yung legal online gaming corporations o companies kasi sila yung nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Etong buwis na to, for example, ang binabayad nito sa PhilHealth, 16.6 billion. Anong translation nito? 2 milyong tao nagdadialysis. PAGCOR ang nagbabayad. 1 milyon na nanganganak na walang pera, PAGCOR ang nagbabayad. Hindi dapat maging abrupt, hindi pa bigla-bigla yung ating pananaw dito, kundi ayusin natin ng tamang regulasyon ang industriya ng online gaming platform. Dapat pa nga ba itong ihinto o mas mainam kung pag-aralang mabuti at gawing ligtas? Protection talaga ang nakukuha mo kapag legal at wala yon sa illegal na website. Totoo naman, hindi natin kayang pigilan ng teknolohiya sa pagiging mas moderno nito. Pero kaya natin itong gawing ligtas at mas kapaki-pakinabang para sa nakakarami. So, palagay ninyo, mahihirapan ba tayong gawin yan or madali lang yan sa kumpas ni Pangulong BBM? Sa palagay ko, ang ating Pangulong BBM and of course si Chairman Altenco, madali nilang maiayos to. To be fair with the President at sa PAGCOR. Sa laro ng pakikipagsapalaran online, hindi lang ito basta pakikipagpatintero sa sugal ng swerte, kundi ito'y tungkol sa trabaho, kaligtasan at kinabukasan ng mga Pilipino. Doon tayo sa mas malalim na mga issue at benepisyo mag-focus para mas marami ang makinabang ng magandang kinabukasan. Sabi nga, safe play, save lives.